may pandinig ay makinig. Amen. So, handa na po ba tayong makinig sa kanyang salita? Amen. So, sisimulan po natin ang ating devotion sa umagang ito sa isang katanungan. So, lahat po ba tayo naniniwala na ang lahat ng meron sa atin ay galing sa Lord? Amen. Amen. Isa pa nga po, lahat po ba ng meron tayo ay galing sa Lord? Amen. So, basahin po natin ang ating title. Sabi po dito, true stewardship begins with humility. Amen. So, when we understand that our abilities, resources, and opportunities come from God's grace, binabago nito ang ating perspective from pride to dependence on Him. So, bago po ang pagpatuloy natin is manalangin po muna tayo. Amen. Hallelujah. Father God in heaven, Panginoon, thank you Panginoon sa opportunity Panginoon na ito upang ihatid ko muli Panginoon ang iyong salita Panginoon. Ikaw nga Panginoon ang siyang patuloy na makita Panginoon. Ikaw Panginoon ang mag-ayos ng aming mga puso Panginoon. Sa aming mga mapapakinggan Panginoon, ikaw lang ang siyang aming makita Lord God. Maraming salamat Panginoon. Ayusin niyo nga Panginoon ang aming puso Panginoon, ang aming isip Panginoon. Sa mensahe na aming makukuha Panginoon sa umagang ito ay mapamuhay namin. Maraming salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. So sabi po dito, kapag na-realize pala natin na ang lahat ng meron tayo, mga gifts, talents, resources ay galing kay Lord, natututo tayong maging mapagkumbaba at grateful. So naalala ko po nung prayer meeting, tinanong po kami ni Sister Ellen tungkol po sa mga spiritual blessings na natanggap namin. So sabi nga na-emphasize doon sa prayer meeting na hindi natin yun matatanggap or hindi mawawala yun sa atin kung hindi natin tinanggap ang Panginoong Jesus. Amen. So next slide po, sa ating verse po, sa 1 Peter 5:6, sabi po dito, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Amen. So sa verse na ito, we are encouraged to humble ourselves under God's mighty hand. Humility allows us to serve others selflessly, acknowledging that our talents and resources are not for our benefit but for God's glory and the good of His kingdom. Makikita rin talaga natin kung talagang isinasapuso't isip ng isang Kristiyano na sa Lord ang lahat ng meron siya. Kapag talagang nagiging generous siya sa pagsiserve sa Panginoon, or di niya iniisip yung pagod, yung hirap na nararanasan niya, doon mo talaga makikita na isinasapuso niya talaga yung na si Lord ang nagbibigay ng lahat ng meron siya. Kahit pa walang matira sa kanya, basta sa Lord, go yan. Amen. So for example po yan sa mga intercessors. Amen. Gumugugol po talaga sila ng time para itulog ang bawat isa sa atin sa panahon, ating bansa, ang ating pastors, ang ating leaders. Kahit pa umabot sila ng alauna ng umaga ng madaling araw, hindi nila yun iniisip kasi ang nasa isip nila, si Lord naman ang nagbibigay ng strength sa kanila, no? Amen. Ganun din po sa ating giving. In-honor natin si Lord sa ating financial kasi we know na galing din naman sa Kanya yung mga trabaho, yung mga pinagkakakitaan natin. Amen. At mas magiging maayos yung pag-manage natin sa mga bagay na ito kapag itinatap natin sa isip natin na ang lahat ng ito ay galing sa Lord. Amen. Dahil siya rin naman ang tutulong sa atin para maging successful or victorious tayo sa pag-manage ng mga bagay na binigay niya. Amen. Ito rin po, for example, in ministry. Nilagay tayo ng Lord para mag-lead. Amen. Lahat po tayo naniniwala, lahat tayo dito mga leaders tayo. Amen. Para magawa natin ng maayos yung calling ng Lord, kailangan lahat ng gagawin natin is for God's glory, not for personal gains. Amen. Kasi madalas may mga taong nilalamon ng pride. Kaya sometimes kapag di sila nag-give credit or nare-recognize sa mga ginagawa nila sa ministry, they tend to be disappointed. O kaya naman kapag napapagsabihan ng leaders is nasasaktan. Kaya hindi na nila ginagawa yung responsibilities nila sa church kasi nga parang ang nagsisink in na is hindi na napapansin at parang wala na lang yung mga ginagawa nila sa ministry. Kaya dumarating sa point na nagsasawa na silang maglingkod at nawawala na ang kanilang sense of purpose. Pero ang tanong,
church, kanino ba talaga dapat ang glory? Di ba sa Lord? Amen, sa Diyos. Di ba nga sabi niyan sa ating verse, that He may lift you up in due time. Hindi man nakikredit yung mga ginagawa mo ng mga tao, pero nakikita yan ng Lord. Amen. Kaya dapat ang i-look forward nating mga Kristiyano ay yung ma-please natin ng Lord. Wala tayong pake sa mga sasabihin ng ibang tao, kundi magpatuloy lang tayo kasi si Lord naman ang magtataas sa atin sa takdang panahon. Amen. So next verse po sa Luke 14:11, sabi po dito, "For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." Amen. So, nami-mismanage natin ang mga bagay kadalasan kasi nga po, nandun yung pride, katulad po ng sinabi ko kanina. Yan, sometimes nasa isip ng mga Kristiyano, ay, hindi ko na ikukonsulta sa Lord or kay pastors, sa mga leaders, kasi kaya ko naman na to i-solve or i-manage ng mag-isa. O kaya naman, kaya na nila yan, sila na yan. Alam niyo po ba, church, that just only shows poor stewardship. Amen? And nag-show rin po ito ng pride in the eyes of the Lord. Kaya sa pamilya rin po, mahalaga din po yung pag-uusap-usap. Amen? Kasi hindi pwedeng nagpapakiramdaman na lang lagi. Walang mariresolve na issues kung lagi ang nasa isip mo, alam na nila yan, si Lord na lang bahala sa kanila. Pero minsan nakala natin, kaya nating ayusin ang lahat ng mag-isa o sa sarili nating talino. Hindi natin kailangang humingi ng tulong sa Diyos, ay naisip natin sa pastors, sa mga leaders. Pero ang gusto ng Lord is yung mag-ask tayo ng help niya. Kasi yun yung nagpapakita lang na ino-honor natin siya at we recognize na ang Diyos ang may-ari at tagapagbigay ng lahat ng meron tayo. Amen. Isa pa po sa mga example na Bible character ay si Moses. Ayan. Dito po sa Numbers 12:3. "Now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth." Si Moses po ay kinilala bilang the man of humility or binansagang the humblest man on the face of the earth. Bakit po kaya? Kasi alam po natin na si Moses po is kinol siya ng Lord at para mag-lead sa Israel, no? At dun sa makikita natin sa pag-lead niya, hindi niya nilagay sa ulo niya yung authority na binigay sa kanya ng Lord, at hindi rin siya nagmayabang o umasa lang sa sarili niyang kakayahan o karunungan. Kahit na yung panahon na nag-lead siya sa mga Israelites, nakaranas siya ng rejections, persecutions, pero lahat ng yung baliwala sa kanya. Kasi hindi siya nagpa-epekto, kasi sa kapila ng lahat, nakamit niya yung legacy na hindi matutumbasan, at yun yung pagiging tunay na humble at walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Amen. Kaya ganun din po na may mga Kristiyano po, may makikita tayo na parang sa una lang magaling, na para bang sa una lang magaling sa pero ayun, may mga Kristiyano na gano'n dahil na-feel nila na gusto lang nila yung napapansin sila, or feel nila na pag natitingala lang sila, doon sila nagkakaroon ng fulfillment sa sarili nila. Kaya kapag nawala naman yun, parang pag hindi sila napapansin sa ginagawa nila, parang nawawalan na rin sila ng sense of purpose sa ginagawa nilang paglilingkod, no? Tapos makikita mo kapag gano'n na yung nangyayari sa kanila, is lumilipat na sila sa ibang church kasi na-feel nila sa present church nila hindi sila napapansin, hindi na recognize yung ginagawa nila. Kaya lumilipat sila sa ibang church. Pero gano'n din naman pala yung nangyayari. Parang same cycle na lang yung nangyayari. Kaya, ayun, di ba ang pangit? Kasi dapat tayong mga Christians, despite ano man yung feeling mo, dapat hindi yun yung lagi mong iisipin, yung feeling mo. Dapat magpatuloy pa rin tayo kasi it's not about us, it's not about you, but it is about Jesus. Amen. It's about God, kung bakit tayong lahat nandito. Yan. Si Moses, ang tanging concern niya ay yung ikakataas ng pangalan ng Diyos. Kaya ngayon, church, sa ating pagtatapos, suriin natin ang ating mga puso. Are we approaching our responsibilities with humility? O nakatuon tayo sa pagkilala at papuri ng tao? Kasi kung gano'n ang perspective natin, hindi tayo true stewards. Tandaan natin na ang tunay na tagumpay, next slide po. True success in service, not in recognition, but in giving glory
ibibigay natin sa Diyos. Pangalawa, humility is the key to experiencing God's presence and blessings. Ang humility daw po ang susi upang makamtan natin ng tunay na yaman. At yun ang presensya at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ayan, sabi po dito, be models of humble service in all circumstances. Kaya ganun din, church, maging bukas nawa yung mga puso natin sa pagtanggap nito at maging halimbawa tayo